Praise God. Good morning po sa bawat isa sa atin. Again, sino po naniniwala? Isa sa mga pinakamalungkot na senaryo sa isang pamilya, yung senaryo na mula doon sa dating masaya, pumupunta doon sa malungkot na pamilya. Totoo po ba? Isa sa mga pinakamalungkot na nagiging kwento ng isang pamilya, yung dating buong mag-asawa nasisira. Yung dating mga anak na nasa isang pamilya, nasa isang bubong, dumarating doon sa point na kailangang mamili kung kanino sasama. Again, isa sa mga pinakamalungkot na pangyayari sa loob ng isang pamilya, yung dumarating doon sa point, nasisira ang isang relasyon. At ito po yung reality. Hindi lahat ng nagsimula na masaya, nagtapos na masaya. Totoo po ba? Maraming mga pamilya na ang ganda-ganda ng pasimula, pero at the end of the day, hindi nagtapos na masaya, na maganda. Maraming mga pamilya na nagsimula na buo, maraming mga relasyon na nagsimulang buo, pero hindi nagtapos na buo. Again, isa sa mga pinakamalungkot na realidad sa buhay ng isang pamilya, yung makita mo yung mga anak mo na kinakailangan nilang mamili kung saan ba sila sasama, kung sa tatay ba nila o sa nanay nila. Napakalungkot na pangyayari sa loob ng isang pamilya na nangyayari at nararanasan ng maraming mga tao. Alam niyo po, again, dumarating yung ganitong senaryo, hindi lang dahil nagloko ang lalaki, kung hindi, may mga pagkakataon na ang babae rin ang nagloloko. Alam niyo po, isa lang sa isang pamilya o isa lang sa isang mag-asawa ang magloko, tiyak na maaapektuhan ang kabuuang kwento ng pamilya. Totoo po ba yun? Isa lang ang magloko, tiyak, yung sinimulang maganda, pwedeng hindi na magtapos na maganda. Isa lang ang magloko, tiyak, yung nagsimula na maayos, pwedeng hindi magtapos na maayos na pamilya. Alam niyo po, again, ang isa sa mga pinakamalaking challenge pagdating doon sa mga ganong senaryo sa loob ng pamilya, hindi naman yung basta nasira lang, kung hindi doon sa mga pagkakataon na paano ba magsisimula uli yung pamilya na yon? Paano ba nila tatanggapin yung nawala o yung nagloko na asawa? Alam niyo po, napakalaking challenge sa aminin man natin o hindi, ang pagtanggap uli doon sa nagkamaling asawa, hindi ganun kadali. Totoo po ba yan? May mga nasaktan na iba ang dating sa kanila nung masaktan sila. May mga tao na nung iwan sila, iba ang naging dating sa kanila nung iwan sila. Kaya nga ganong kalaki ang challenge sa isang tao na niloko o iniwan ng kanyang asawa kung papaano niya tatanggapin uli yung naglokong asawa. Sa aminin man natin o hindi, ang pagmamahal uli sa nagkamaling asawa, hindi ganong kadali. And at the same time, sa aminin man natin at hindi, ang pagpapabalik uli doon sa nagkamaling asawa, hindi ganong kadali. Kasi nga, ang dami mong dapat i-consider bago ka magdesisyon uli na pabalikin ang isang nagkamaling asawa. Ito man ay babae o lalaki, ang dami mong kinakailangang i-consider. What's the point? Una, pwedeng bumabalik lang dahil wala nang mapuntahan at kailangan na ng mag-aalaga. Totoo ba? May mga nagkamaling asawa, minsan, bumabalik na lang sila nung wala nang mag-aalaga sa kanila. Isa sa malungkot na muka ng relasyon ng isang marriage na kung saan may mga tao nung magkamali, natutunan lang bumalik nung wala nang mag-aalaga sa kanya. Nung wala nang mapuntahan. Alam niyo po, totoo bang nangyayari na yung nang iwang asawa, nung wala nang mapuntahan, saka lang naisipang bumalik sa pamilya? At totoo po ba, totoong nangyayari na yung nang iwan na asawa, nang iwan na rin, nung pinagpalit doon sa asawa, saka lang naiisipang bumalik. And at the same time, totoo bang nangyayari yung nang iwang asawa, nung may sakit na at kailangan na nga talaga na mag-aalaga, saka lang naiisipang bumalik sa iniwang pamilya? Ano pinapakita nito? Kung ang dahilan lang ng pagbabalik ng asawa mo ay dahil wala na mapuntahan, sa tingin mo, hindi ka kaya iwan uli pag may mapupuntahan na uli. Isa sa mga kinukonsider o dapat i-consider sa pagtanggap ng isang nagkamaling asawa, talaga bang bumabalik siya dahil mahal ka
o natutunan na yung pagkakamali niya o wala lang talagang mapuntahan na at kailangan na ng mag-aalaga. Alam niyo po, again, kung ang dahilan lang ng pagbabalik ng asawa ay dahil iniwan na rin siya nung ipinagpalit sa kanyang asawa, sa tingin nyo, kung magkaayos kaya uli sila, hindi ka kaya uli iwan. At kung ang dahilan lang ng pagbabalik ng asawa ay dahil may sakit na siya, sa tingin mo kung gumaling kaya siya, hindi kaya siya umalis uli. What's the point? Dapat ang motibo ng pagbabalik, hindi dahil wala nang mapuntahan, kundi mahal ka pa talaga. At gusto talagang ma-restore yung relationship nyo. Dapat ang motibo ng pagbabalik, hindi dahil nagkasira lang sila ng ipinagpalit sa iyo, kundi mahal ka pa talaga at gusto talagang ma-restore ang relationship nyo. At dapat ang motibo ng pagbabalik, hindi dahil may sakit na siya, kundi mahal ka pa talaga at gusto talagang ma-restore ang marriage nyo. Ikalawa, isa sa mga dapat na i-consider pa, pwedeng wala na ang pagmamahal. Sino naniniwala? Kung ang pagmamahal natututunan din na mawala ang pagmamahal. Totoo ba yan? Hindi lahat ng panahon, yung pagkatuto lang na magmahal, ang nararamdaman ng tao. May mga pagkakataon, dumarating dun sa point na yung isang taong dating punong-puno ng pagmamahal, nawawala ng pagmamahal. Dumarating dun sa point na nakakasanayan ng tao na yung pag-ibig na dating nararamdaman niya, wala na sa puso niya. Alam niyo po, totoo bang nangyayari na sa isang tao nawawala yung affection mo? Sino po rito naramdaman na yon? Na yung dati, gustong-gusto mo, pero dumating doon sa point na pakiramdam mo parang hindi na yun yung nararamdaman mo. Alam niyo po, hindi lang yung pagmamahal, hindi lang yung affection ang nawawala sa isang tao. Kapag ka nakakakita tayo at nakakaramdam tayo ng dahilan para mawala iyon, hindi imposible mawala sa isang tao yung pagmamahal, yung pag-ibig, yung affection. Kaya nga sa lahat ng nagpaplanong iwan, ipagpalit sa iba ang kanilang asawa, maniwala ka, hindi lang pagmamahal ang natututunan, maging yung pagkawala ng pagmamahal. Natututunan din. Kaya nga sa lahat ng nagpaplanong iwan ng asawa, ipagpalit sa iba, maniwala ka, hindi lang ang affection ang natututunan. Natututunan din siya ang pagkawala nito. At kaya sa lahat ng mga nagpaplanong iwan, ipagpalit sa ibang asawa, maniwala ka, hindi lang pag-ibig ang natututunan, maging ang pagkawala ng pag-ibig, natututunan din siya. Kaya nga hindi ganun kadali ang desisyon na tanggapin uli yung taong iniwan ka eh. Ito po ang totoo. Doon sa mga nakaranas na iwan, hindi ganun kadali ang desisyon na tanggapin uli yung nang iwan sa'yo simply because, kasi nga, dumarating doon sa point na nawawala yung pag-ibig, nawawala yung affections, nawawala yung pagmamahal. Sa ayaw at sa gusto mo, pwede mong maramdaman yung bagay na yon. Hindi ganun kadali yung desisyon na tanggapin uli yung taong ipinagpalit ka sa iba eh. Kasi nga, you have to consider kung nandoon pa ba yung pagmamahal. You have to consider kung nandoon pa ba yung affections. You have to consider kung nandoon pa ba yung taong ito sa puso mo. Dahil pag wala na ang pagmamahal at pinilit niyong magsama uli, tandaan niyo po, baka sa halip bumalik ang saya, yung lungkot lang ang bumalik. Kapag wala na yung affections at pinilit niyong magsama uli, baka hindi yung saya ang bumalik. Kung hindi, baka yung lungkot na dapat wala na sa'yo, bumalik lang uli yung lungkot. Dahil pag wala na ang pag-ibig, tandaan niyo po, at pinilit nyo magsama uli, baka sa halip na okay na yung setup nyo, mas maging complicated pa ang buhay nyo. So bago magdesisyong tanggapin uli yung nang iwan sa'yo, siguraduhin mo may natitira pang pag-ibig, may natitira pang pagmamahal, may natitira pang affections. Dahil pag tuluyan ang nawala ang pagmamahal, kahit anong pilit mo sa isang relasyon, hindi na magwo-work. Kahit anong pilit mo pag nawala na ang affections, ang pag-ibig, hindi na magwo-work ang isang relationship.
Ikatlo, pwedeng nasanay ka na wala na sa buhay mo ang isang tao. Totoo po ba? Nakakasanayan na mawala ang buhay o sa buhay ang isang tao. Yung dating sanay na sanay ka, yung parang hindi mo kayang nawala sa tabi mo, pero pwede palang dumating dun sa point na makasanayan mo na wala na siya sa buhay mo. At ito yung reality ng buhay. Sa ayaw at sa gusto mo, may mga pagkakataon na may mga tao sa buhay natin, nakakasanayan natin na wala na sa buhay natin. Totoo ba yan? Lalo na yung sobra kang sinaktan, yung sobra kang binaliwala, darating talaga dun sa point na makakasanayan mo na wala na siya sa buhay mo. Napansin niyo yan? Doon nga sa mga simpleng magkaibigan lang, kapag ka nakaranas ka ng betrayal, nakaranas ka ng paninira, nakaranas ka ng pagte-traitor, nakakasanayan mo na wala siya sa buhay mo eh. How much more yung tao na pinag-ukulan mo ng panahon, ng buhay mo, ng lahat-lahat sa'yo. Tsak makakasanayan mong wala siya sa buhay mo. Isa sa mga dapat kinukonsider pa, bago ang pagtanggap uli sa nagkamaling asawa, dapat makita mo kung ikaw ba, sanay ka ba na wala na siya sa buhay mo o hindi ka pa sanay na wala siya sa buhay mo. Alam niyo po, totoo ba isa sa mga mahirap makasanayan sa buhay, yung wala na yung tao na sobra mong minahal. Totoo ba isa sa mga pinakamahirap makasanayan sa buhay, yung wala na sa tabi mo, yung taong sobrang naging malalim yung affection mo. At sobra yung naging malalim yung pag-ibig mo sa kanya. Pero totoo rin po ba na yung taong sobrang nagmahal pag nasaktan, matagal magpagaling? Sino po rito na-experience ng masaktan? Totoo ba? Ang hirap magpagaling kapag yung pinanggalingan ng sakit mo, yung taong sobra mong minahal. At totoo po ba, yung taong sobrang nagbigay ng affections, pag niloko, matagal makamove on. Yung mga taong sobrang hirap makamove on, sila yung tao na nagbuhos talaga ng pagmamahal. Sila yung taong nagbuhos talaga ng pagtitiwala nila sa isang tao. Kaya nung niloko sila, ang hirap-hirap para sa kanila na makamove on. At totoo rin po ba na yung taong sobrang umibig pag pinagpalit sa iba, matagal makalimot. Pagka ikaw, sobra kang magmahal, sobra kang magbigay ng affection, ng pagtitiwala, ng pag-ibig, pagka ipinagpalit ka, hirap na hirap kang makalimot. On the point, yung sobrang sakit na naranasan ng isang tao mula sa nang iwan sa kanya, malalim na dahilan ito para makasanayan niyang wala na ito sa buhay niya. Bakit natin nakakasanayang wala sa buhay natin ng isang tao? Simply because sobrang sakit yung dinala niya sa'yo. Yung sobrang lungkot na dinala sa'yo ng isang tao, yung naranasan ng isang tao, mula doon sa nagtaksil sa kanya, nagtuturo ito sa taong pinagtaksilan na makalimutan siya. At ito ang totoo, yung taong nasanay na wala ka na sa buhay niya, kahit anong pilit mo na ibalik ito, yung dati, hindi na maibabalik. Kaya nga may mga marriage na after na masira, hindi na na-restore, hindi na na-redeem, simply because may mga tao na sanay na sila na wala ka sa tabi niya. At ito po ang totoo, yung taong nasanay na wala ka na sa buhay niya, kahit anong pilit na ibalik mo ang dati, hindi na maibabalik. Alam niyo po, tandaan niyo, kahit anong pilit mong buhayin pa ang isang relasyon, pag ang isang tao na sobrang nasaktan at nasanay na wala ka na sa buhay niya, hindi mo na maibabalik yon. Kaya nga hindi ganun kadali ang muling pagtanggap sa isang nang-iwan sa taong pinagpalit ka sa iba. Dahil pwedeng wala na lang mapuntahan, kaya bumabalik sa'yo, pwede na wala na rin yung pagmamahal mo, and at the same time, pwede rin naman na nasanay ka na wala na siya sa buhay mo. Kaya nga again, bago mo pag-isipan o bago mo iwan, bago mo pagplanuhan na ipagpalit sa ibang asawa mo, pag-isipan mo munang mabuti. Dahil hindi lahat ng bumabalik, may binabalikan. Hindi lahat ng gustong ayusin pa uli yung dati na ayos na uli. Dahil may mga tao
nasanay na wala ka sa buhay nila. May mga tao na sa sobrang sakit ng naranasan nila, nawala ang pagmamahal. Iyon yung isang realidad sa isang relationship or even sa isang marriage. Kaya nga merong mga hindi nakatawid sa kanilang marriage simply because after nung isang pagkakamali na sobrang nasaktan ng isang tao, hindi na naibalik yung dati. Yung dating pagmamahal, yung dating affection, yung dating pag-ibig. Now, ang tanong, bago pa dumating sa ganitong sitwasyon ng isang relasyon, ano ba yung madalas na pinanggagalingan nito? Totoo ba? Bago naman dumating doon sa pagkakataon na hindi na ma-redeem, hindi na ma-restore ang isang relationship, ang isang marriage, meron naman talagang pinanggalingan ng mga sitwasyon nito. Ano ba yung madalas na pinanggagalingan sitwasyon na sumisira sa isang marriage? Alam niyo po, una, publicly and privately disrespect. Dito po sa 2 Samuel chapter 6, 16 and 20, makikita natin yung kwento dito ni David at nung kanyang isang asawa na si Michal, na kung saan, nung si David, masayang-masaya siya na nagpupuri sa Panginoon doon sa harap ng Ark of Covenant. Nung umuwi siya, sa halip na matuwa si Michal, alam niyo po, hiniya pa siya, pinagsalitaan ng hindi maganda ni Michal. Sabi doon sa verse 20, bumalik si David upang basbasan ang kanyang sambahayan, subalit si Michal na anak ni Saul ay lumabas upang salubungin si David at sinabi, niluwalhati ngayon ng hari ng Israel ang kanyang sarili na siya'y naghubad ngayon sa paningin ng mga babaeng alipin ng kanyang mga lingkod, gaya ng kahiyahiyang paghuhubad ng isang taong malaswa. Sino po rito nasasaktan o aminado, iba ang sakit kapag ka ang nagsalita sa iyo ng hindi maganda, asawa mo. Totoo po ba? Masakit yan? Kapag ka asawa mo ang nagsalita sa iyo ng hindi maganda, iba ang dating dito sa iyo. Kumpara doon sa isang tao na hindi mo asawa o walang masyadong malalim na relasyon sa iyo. Kapag ka ito ang nagsalita sa iyo ng hindi maganda, iba ang nagiging lalim ng sakit nito. Kaya nga, isa sa mga sumisira ng marriage, yung kawalan ng respeto sa isa't isa. Totoo po ba? Sino mang magkait ng respeto sa asawa, nagkakait ng matatag na pagsasama. Totoo po ba yan? Kapag ka laging masakit yung maririnig mo sa asawa mo, malabong tumatag yung relasyon ninyo. Malabong tumatag ang pagsasama ninyo o yung inyong marriage. Pansinin niyo si Michal, ano ginawa nito kay David? Matapos makita na nagsasayaw ito, sinabihan niya na kahiya-hiya at malaswa yung kanyang ginawa. Ang sabi doon sa verse 16, kanyang hinamak siya sa kanyang puso. Ibig sabihin, doon sa verse 16, privately, doon pa lang sa kalooban ni Michal, meron na siyang ginagawang disrespect sa kay David. Pero doon sa verse 20, sinabi na niya, yung kanyang masakit na pananalita kay David. Privately, sa verse 16, hinamak, inunsulto ni Michal yung kanyang asawa. At sa verse 20, alam niyo po, sinabi na niya yung hindi maganda sa kanyang asawa. Pansinin niyo, sa unang tingin, yung sarcastic statement ng asawa ni David, tumutukoy sa naging behavior ni David. Pag tinignan mo, parang yun yung sinasabi ni Michal o pinatutungkulan. Pero, in reality, she is expressing her own disapproval of David's joy and devotion. What does it mean? Una, nasisira ang marriage dahil sa halip kausapin ng asawa, pinag-uusapan ng asawa kasama ang ibang tao. Totoo po ba? May mga nangyayaring ganito? Sa halip na kausapin yung asawa, harapan silang dalawa, minsan yung asawa pupunta sa kamag-anak, pupunta sa kaibigan, pupunta sa ibang tao, at ikikwento ang asawa niya. Napansin niyo yan? Sa halip na kayo lang dalawa ang mag-usap, dadalhin mo pa sa ibang tao yung dapat kayo lang dalawa ang nag-uusap. Alam niyo po, isa sa mga sumisira ng marriage, yung sa halip kausapin mo asawa mo,
yung pinag-uusapan nyo ang asawa mo. Alam niyo po, isa sa mga sumisira ng marriage, yung sa halip upuan ang problema kasama ang asawa, ibang tao ang kasama sa upuan. Ang tanong, kanino bang problema ang nire-resolba? Sino ba pangunahing involved sa problema at sino ba pinaka-apekto kung hindi magkaayos ang mag-asawa? Hindi ba kayong mag-asawa? Hindi masama, tandaan nyo po, na upuan ang problema sa marriage, kasama yung mga professional counselor, kasama yung mga professional marriage counselor. Hindi masama na upuan ang marriage o problema sa marriage, kasama ang isang spiritual advisor. Pero tandaan nyo po, kung bakit hindi mo dapat dinadala sa mga ibang tao ang problema nyo, hindi lahat ng tao na makakausap mo, totoong concern sa problema nyo. Yung iba naghahanap lang ng impormasyon para maikwento sa iba. Kaya nga hindi dapat basta-basta binababa sa iba, kinekwento sa iba, kahit kaibigan mo, kamag-anak mo pa, yung problema nyong mag-asawa. Kasi yung iba, hindi naman talaga totoong concern sa inyo. Gusto lang makaalam ng ikikwento niya sa ibang tao. Yung iba gusto lang nung may maimamarites nila sa iba. At yung iba, gusto lang manulsol. Hindi naman talaga totoong concern. Kaya nga pinipili ang pinaglalabasan ng problema sa marriage. Ikalawa, nasisira ang marriage dahil sa halip na umunawa, siya lagi ang naghahanap na unawain. Totoo ba, may mga asawa, sa halip na makaunawa, laging siya yung naghahanap na unawain. Laging siya yung naghahanap na maintindihan. Sa halip na umintindi, laging siya yung naghahanap na maintindihan. Alam niyo po, may mga asawa, walang inintindi kundi yung nararamdaman niya. May mga asawa, sa halip maging masaya sa kasiyahan mo, naiinis. Napansin niyo si Michal? Sa halip na maging masaya siya, doon sa nararamdaman ni David, dahil bumalik na yung Ark of Covenant, alam niyo po, ininsulto pa niya. Sometimes, may mga achievement ang isang asawa na sa halip masaya, maging masaya ang asawa, iniinsulto pa. Hindi nagiging masaya. Alam niyo po, kung gusto mong tumatag ang relasyon niyong mag-asawa, sa mga achievement niya sa buhay, dapat masaya ka din. Hindi ka malungkot. Hindi ka dapat namang insulto pa o magbitaw ng hindi magandang salita dahil may naabot ang asawa mo. No. Hindi kailanman tatatag ang isang relasyon, ang isang marriage, na hindi ka nagiging masaya sa achievement ng asawa mo. Alam niyo po, si Michal, ang totoong ikinainis niya, yung sobrang saya at devotion ni David sa Panginoon. Sa halip maging masaya din siya, dahil masaya si David, nainis siya. Sa halip maging masaya din siya, dahil napaka-devoted ni David sa Panginoon, nainis pa siya. Totoo ba? May mga asawa, kapag ka napaka-devoted ng asawa sa pagsiserve sa Panginoon, nagagalit pa sa asawa. Nangyayari ba yon? Na kapag ka laging nasa church, kapag ka laging nandoon sa mga gawain, sa halip matawa, nagagalit pa sa asawa. Alam niyo po, again, ang sabi ni Michal, kahiyahiyang paghuhubad ang ng isang taong malaswa. Ano pinapakita rito? When you have to choose between saying something or nothing, kung ito is makakasakit sa asawa mo, choose to say nothing. Kapag ka alam mo naman na hindi ito makapagbibigay ng kasiyahan, sa halip masasaktan mo lang yung damdamin ng asawa mo, mas mabuti pang manahimik ka na lang. Kung masasaktan lang ang asawa mo sa sasabihin mo, piliin mong manahimik na lang. Kung malalayo lang ang loob ng asawa mo sa sasabihin mo, piliin mong manahimik na lang. At kung mapapahiya lang ang asawa mo sa sasabihin mo, piliin mo na lang na manahimik. Kasi nga, sometimes, hindi tayo nagiging maingat sa binibitawan nating salita, pero ang totoo,
Pagkatapos mong bitawan yung salita na yon, lumayo ang loob ng asawa mo. Pagkatapos mong bitawan pala yung salita na yon, napahiya ang asawa mo. Kaya nga, when you have to choose between saying something or nothing, kung ito'y makakapanakit lang, makapaglalayo lang ng loob ng iyong asawa, mapapahiya lang ang asawa mo, wag mo na lang sabihin. Manahimik ka na lang. Alam niyo po, again, bakit kailangan natin gawin yon? Dahil protection yon mula sa iyo, hindi lang para sa asawa mo, kundi maging para sa marriage nyo. Tandaan nyo po, sa lahat ng may asawa, mag-aasawa, pag iniiwasan mo na ipahiya ang asawa mo, purino-protectionan mo, hindi lang yung asawa mo, maging yung marriage nyo. Kapag ka iniiwasan mo na insultuhin yung asawa mo, sabihan ng masasakit na salita, pinoproteksyonan mo siya at maging ang marriage nyo para doon sa katatagan nito. So yung stability ng inyong pagsasama, nandoon kapag ka marunong kang magproteksyon sa magiging kahihiyan at damdamin ng asawa mo. So isa sa mga pinanggagalingan ng pagkasira ng marriage, yung privately and publicly na pamamahiya sa asawa. Ikalawa, intentional lying to one another. Totoo po ba, isa sa mga sumisira ng marriage, bukod sa kawalan ng respeto, yung pagsisinungaling sa isa't isa. Sino po aminado? There are times ng panahon ng buhay mo, hindi ka naging totoo sa asawa mo. Totoo ba nangyayari yon? Na hindi lahat ng panahon, totoo ka sa asawa mo. Ang problema, tandaan nyo po, pag nagsimula ng may magsinungaling sa isang relasyon, simula na yon ng pagbuay ng isang relasyon. Pag nagsimula na yon, tiyak bubuay na yung isang relasyon. Pag may isa nang nagsinungaling sa mag-asawa, how much more kung parehas pa kayong nagsisinungaling sa isa't isa? Mas lalo nang bubuay ang inyong relasyon, ang inyong marriage. Saan pupulutin ang relationship nyo kung parehas na kayong nagsisinungaling sa isa't isa? Pansinin nyo si Samson at si Delilah. Ang sabi doon sa Judges, chapter 16, verse 10, sinabi ni Delilah kay Samson, tingnan mo, pinaglalaruan mo ako at nagsisinungaling ka sa akin. Ipinakikiusap ko sa iyo ngayon na sasabihin mo sa akin kung paano ka matatalian. Pag pinansin nyo, dalawang bagay yung paulit-ulit nilang ginagawa sa isa't isa. Samson repeatedly lies to Delilah and Delilah repeatedly betrayed Samson. Yung isa, paulit-ulit na nagsisinungaling. Yung isa, paulit-ulit na nagte-traidor. Now, ang tanong, ano kinalaman nito sa pagkasira ng isang relasyon? Una, maraming pinasok na gulo ang isang relasyon dahil sa pagsisinungaling sa isa't isa. Totoo po ba? Napakaraming gulo ang nangyari sa pamilya dahil sa nagsinungaling o pagsisinungaling ng asawang babae o ng asawang lalaki. Totoo ba? Entry point ng kaaway sa loob ng pamilya ang pagsisinungaling ng asawa. At totoo ba, walang pagsisinungaling sa relasyon ang hindi magdadala ng gulo sa loob ng pamilya. Alam niyo po, once na may isang tao, babae man ito o lalaki, na nagsinungaling sa kanyang asawa, magsisimula na ang gulo sa loob ng pamilya. Magsisimula na ang pagbuay ng relasyon ng mag-asawa. Kasi nga, pag nagsinungaling ka, sinisira mo na ang tiwala niya. O hindi mo lang sinisira ang tiwala niya, pinararamdam mo pa sa kanya na kaya mong maglihim sa asawa mo. Pag nagsisinungaling ka sa asawa mo, hindi mo lang sinisira ang tiwala niya, pinaparamdam mo rin sa kanya na kahit siya, hindi mo kayang pagtiwalaan. At pag nagsisinungaling ka sa asawa mo, hindi mo lang sinisira tiwala niya, pinaparamdam mo rin sa kanya na hindi mo kayang ibigay sa kanya 100% ng pagpapakatotoo. At ito ang totoo, walang relasyon ang iiwan ng gulo hanggat may isang puno ng paglilihim.
Mananatili ang gulo sa inyong marriage, sa inyong relasyon, hanggat may isang taong naglilihim sa inyo. Ito ang totoo. Walang relasyon ang iiwan ng gulo hanggat may isa na puno ng pag-aalinlangan. At ito ang totoo. Walang relasyon ang iiwan ng gulo hanggat may isang hindi kayang magpakatotoo. Ikalawa, maraming hirap na dinaanan ng pamilya, bunga ng pagtatago ng maraming bagay sa isa't isa. Totoo ba? Napakaraming hirap ang dinaanan ng pamilya dahil sa pagtatago ng maraming bagay. Pagtatago ng lihim na relasyon o yung pangangaliwa, pagtatago ng pangungutang, pagtatago ng pagtulong sa partido o sa mga kamag-anak. Ito po ang totoo. Lahat ng lihim na relasyon, isang araw, hindi na maililihim. Totoo ba ba yan? Kahit anong galing mong magtago, isang araw lalabas yung lihim na relasyon na yan. At ito ang totoo. Lahat ng itinagong utang, isang araw matutuklasan mismo ng asawa mo. Totoo ba nangyayari yan? Na mismo asawa mo yung nakakausap nung inutangan mo? Yung iwas ka ng iwas, na ipaalam sa asawa mo, isang araw nagkasalubong sila. Sometimes, kahit anong tago natin, akala natin maitatago natin. Pero hindi pala. At ito po ang totoo. Kahit anong lihim mo ng pagtulong sa mga kamag-anak mo, sa partido mo, isang araw malalaman din yan ng asawa mo. At hindi siya makakabuti sa inyong relasyon. Ano mang bagay na inilihim mo sa asawa mo, kahit mabuti pa ang intention mo, hindi makakabuti sa pagtatag ng isang relasyon. Alam niyo po, again, ang malungkot lang, madalas ang lundo ng pagkatuklas ng lihim na relasyon kung hindi pag-aaway, paghihiwalay. Totoo ba yan? Matapos matuklasan yung lihim na relasyon, kung hindi nag-away, naghiwalay. Ang malungkot lang na madalas na lundo ng pagkatuklas doon sa mga lihim na utang, kung hindi pag-aaway, pagkawala ng tiwala. At ang malungkot lang madalas, ang lundo ng pagkatuklas doon sa mga lihim na pagtulong sa kamag-anak, kung hindi pag-aaway, mas paghihigpit sa pera. Isa pa sa mga pinanggagalingan ng pagkasira ng isang marriage, hindi lang yung kawalan ng respeto, maging yung kawalan ng pagpapakatotoo. Ikatlo, impatience, infidelity, and jealousy within marriage. Isa pa sa mga sumisira sa marriage. Alam niyo po, pagtataksil sa relasyon, pagsiselos, at maging yung pagkainip sa maraming bagay para sa isang marriage. Totoo po ba? May mga tao naiinip sila, sobrang naiinip sa kanilang marriage. Naiinip na umunlad na ang kanilang buhay, naiinip na matupad na ang kanilang mga pangarap sa buhay, naiinip sa maraming bagay. Alam niyo po, yung kwento nitong si Abraham at nitong si Sarah ay patunay na kapag ka nainip ka sa iyong marriage, sa maraming bagay, makakasira ito at hindi ito makakatulong. Yung kwento nitong si Abraham at ni Sarah, nagpapakita na kapag ka ikaw ay nagkaroon ng kawalan ng katapatan sa asawa mo, nasangkot ka sa infidelity, hindi ito makakatulong sa inyong relasyon. At itong kwento ni Abraham at ni Sarah ay nagpapakita na ang pagsiselos sa loob ng marriage ay hindi makakatulong sa pagtatag ng pagsasama. Alam niyo po, again, ano pinapakita nito? Pansinin niyo, kung gaano naapektuhan ng impatience ni Sarah yung pag-iintay niya sa katuparan ng pangako ng Diyos na magkakaanak siya. Ano ginawa nitong si Sarah? Naapektuhan yung kanilang relasyon, naapektuhan yung kanyang devotion sa Panginoon. Kasi ninyo, kung gaano naapektuhan ng infidelity at yung infidelity na yon nagbunga ng pagsiselos kay Hagar at naging anak nito na si Ismael na nagtulak kay Sarah para pagmalupitan si Hagar at yung anak nito. Ano tinuturo nito? Lalo na sa isang relasyon. Una, lahat ng pagkainip sa maraming bagay sa marriage na uuwi sa hiwalayan.
pagkainip sa pagmamature sa relationship, pagkainip sa pagginhawa as a couple, pagkainip sa katuparan ng mga pangarap as a couple. Alam niyo po, lahat ng mga mag-asawa na nainip na mag-mature sila as a couple, nauwi sa hiwalayan. Lahat ng mga mag-asawa na nainip na umunlad as a couple, nauwi sa hiwalayan. At lahat ng mga mag-asawa na nainip as a couple na umasenso, nauwi sa hiwalayan. Alam niyo po, ito ang totoo. Pag nainip ka sa pagmamature ng asawa mo, isang araw, hindi lang kayo mag-aaway, pwedeng mauwi kayo sa paghiwalay. Pag nainip ka sa katuparan ng mga pangarap ninyo bilang mag-asawa, pwedeng isang araw hindi lang kayo mag-away, kung hindi maghiwalay pa. Kaya nga sobrang importante na sa couple na labanan ng anumang uri ng pagkainip sa relasyon, na kailangan malinaw sa kanila lahat ng pangyayari sa loob ng isang relasyon o marriage, may season na naka-assign si Lord. May season kung kailan magmamature ang asawa mo, may season kung kailan matutupad ang mga pangarap nyo, may season kung kailan maaabot yung mga gusto ninyong maabot sa inyong journey as a couple. At lahat ng pangyayari sa loob ng isang relasyon o marriage, may accountability ang bawat isa. Hindi lang may season si Lord, kung hindi dapat malinaw din sa atin na meron din tayong accountability dito. Yung isa, yung sovereign will ni Lord, at yung isa, yung free will ng tao. Na dapat laging magtagpo para labanan ang lahat ng uri ng pagkainip sa loob ng isang relasyon o marriage. Ikalawa, lahat ng pagtataksil sa relasyon, parang anino na laging nakasunod para magsimulan ng isang pagsiselos. Totoo po ba? Isa sa mga pinakamahirap makalimutang karanasan, yung niloko ka. How much more kung ang nanloko sa'yo, yung asawa mo. Totoo po ba? Isa sa mga pinakamahirap makalimutang karanasan, yung pinagtaksilan ka. At totoo ba? Isa sa mga pinakamahirap makalimutang karanasan, yung pinagpalit ka sa iba. Na kahit sandali lang, madalas, parang anino to na bumabalik-balik sa'yo. Alam niyo po, again, kaya nga, bago ka magtaksil, siguraduhin mo na handa ka sa consequence ng gagawin mo. Bago ka magtaksil, siguraduhin mo na handa kang makarinig ng sumbat lagi-lagi. At bago ka magtaksil, siguraduhin mo na handa mong tanggapin na kahit nagbago ka na, mapag-iisipan ka pa rin ng asawa mo. 3 bagay na posibleng sumira sa isang relasyon o sa marriage: kawalan ng respeto sa asawa, intentional na pagsisinungaling, at pagkainip, pagtataksil, at pagsiselos. Kapag ka itong mga bagay nito nananatili sa isang relasyon o sa isang marriage, umasa ka na hindi kayo mananatiling buo. Now, the question is, paano ba mapapanatiling buo ang isang marriage o ang isang relasyon? Una, huwag maging mahirap ang pagpapatawad kung may nagkamali man sa relasyon. Totoo ba? Merong magkakamali sa isang relasyon eh. Totoo ba yan? Wala naman talagang perpektong relasyon, wala naman perpektong marriage. Merong hindi magkakaunawaan na pwedeng daanan ng isang relasyon o isang marriage. At totoo po ba, maitatawid lang ang isang marriage o ang isang relationship sa isang hindi pagkakaunawaan at pagkakamali kung may isang magpapatawad at kung may isang hihingi ng tawad. Take note, sa isang humihingi ng tawad. Kasi nga, pwede mo namang ibigay ang pagpapatawad mo kahit hindi hinihingi, pero yung muling pagsasama, malabo yon kung nagkamali pa ang nagmamalaki. Tandaan nyo po, pwede mong ibigay ang pagpapatawad kahit hindi hinihingi sa'yo. Pero yung muling pagsasama, yung muling pagkabuo, malabo nang mangyari yon. Lalo na kung nagmamalaki pa yung nagkamali, yung nagtaksil pa yung nagmamalaki, malabo nang mangyari yon. Now, kung humihingi naman ng tawad yung nagkamali, para hindi maging mahirap ang pagpapatawad, una,
alalahanin mo na yung forgiveness mas makakabuti sa iyo kaysa sa nagkamali o nakapanakit sa iyo. Sino po naniniwala? Yung pagpapatawad o yung pag nagpatawad ka, nadidetach ka doon sa negative emotion na dala ng pagkakamali sa iyo. Alam niyo po, pag natututo tayong magpatawad, yung negative emotion na nasa sayo, nakakahiwalay ka doon pag natututo kang magpatawad. Nadidetach ka sa emosyong galit na galit ka, sa emosyong aping-api ka, sa emosyong gusto mong gumanti, nadidetach ka sa emosyong bigat na bigat ka. So yung gagawin mo na pagpapatawad, mas makakatulong sa iyo yon. Yung gagawin mong pagpapatawad, mas makakagaan sa iyo yon. At yung gagawin mong pagpapatawad, mas makakapagpalaya sa iyo. Again, hindi naman ibig sabihin nagpatawad ka, nabuo uli. Kasi nga, pwedeng yung pinatawad mo, hindi naman humihingi ng pagpapatawad at hindi naman hinahumble ang kanyang sarili. So may pagpapatawad, ginagawa kahit hindi hinihingi, binibigay kahit hindi hinihingi para sa kapakinabangan mo, para sa kabutihan mo, kaya mo binibigay. Kalawa, matutong sundin yung prinsipyo ng pagiging totoo sa isa't isa. Totoo po ba? Importante yun eh. Yung maging totoo sa isa't isa, lalo na yung mag-asawa, patatatagin ito yung pagiging totoo nyo sa isa't isa. Itatawid kayo nito yung pagiging totoo nyo sa isa't isa. Pero dapat tandaan na hindi lahat ng pagkakataon na nagpapakatotoo kayo sa isa't isa, hindi na kayo masasaktan. Most of the time, being truthful hurt. Most of the time, being truthful or being honest hurt. May mga totoo na masakit tanggapin. Pero madalas, yun yung nagtatawid ng isang relasyon. May mga totoo na masakit marinig, pero madalas, iyon yung nagsasalba ng isang relasyon. At may mga totoo na masakit isipin, pero yun yung madalas na dahilan bakit hanggang ngayon kayo pa rin. And finally, matutunang makontento sa asawa at sa kung anong meron ng asawa. Sino po naniniwala, itatawid ng pagiging kontento nyo sa isa't isa ang inyong relasyon. Kung iyan na yung taong binigay sa iyo ng Panginoon ngayon, makontento ka na sa Kanya. Itatawid ng pagiging kontento nyo sa isa't isa ang inyong marriage. What's the point? Huwag nang hanap ng wala sa asawa. Huwag nang hingi ng hingi na hindi naman kayang ibigay ng asawa. At huwag masyadong maging demanding. Be contented to whom God is given to you. Be contented to what God-given spouse have. And be contented to the family God has given to you. Huwag nang subukang dumapo sa hindi mo pugad. Huwag nang subukang lumilim o lumimlim sa hindi mo pugad. At huwag nang subukang sirain ang 10 taon ng relasyon o pagsasama. Nakatawid na kayo doon sa maraming taon, huwag mo nang subukang sirain pa. Piliing maging tapat hanggang sa huli sa taong ibinigay na sa iyo ng Panginoon. At kung magkamali man, iwan na doon sa nakaraan ng pagkakamali at huwag nang balik-balikan. So church, tandaan niyo po, hindi lahat nabigyan ng pagkakataon na maranasang makabuo ng isang pamilya. Hindi lahat nabigyan ng pagkakataon na maranasang nasa sa isang buong pamilya. At hindi lahat nabigyan ng pagkakataong may matawag na pamilya. Kaya nga, ikaw na binigyan ng pagkakataon, piliin mo nang maging tapat hanggang sa huli sa ibinigay sa iyo na kasama ng Panginoon ngayon. Matutong makontento sa ibinigay ng Diyos sa iyo, maging totoo sa taong ibinigay ng Diyos sa iyo, at kung magkamali man, huwag nang balikan ng pagkakamali. So church, one of the best gift that we
receive from the Lord isang kumpletong pamilya, isang masayang pagsasama. I-treasure natin yung binigay ng Panginoon na pamilya sa atin. At doon sa mga hindi nabiyayaan ng tapat na tao sa kanilang buhay, palayain mo sila sa buhay mo. Palayain mo lalo na ang sarili mo doon sa mga sakit na ginawa sa iyo ng isang tao na akala mo for life na makakasama mo. At sa ibinigay sa iyo ngayon ng Panginoon, again, ingatan mo na siya. Mahalin, ibigay yung pinaka-the best na pagmamahal na maibibigay mo. Ibigay yung pinaka-the best na panahon na maibibigay mo sa Kanya. Ibigay yung pinaka-the best na pag-aalaga na maibibigay mo sa Kanya. Huwag nating sayangin yung mga taong binigay ng Diyos sa atin. Yung pamilya, yung asawa, yung relasyon na binigay sa atin ng Panginoon. Again, kung ikaw yung binigyan ng pagkakataon ng Diyos na maranasan ang isang maayos na relasyon, na marriage at pamilya, ingatan mo na yung binigay na yan sa iyo ng Panginoon. Let us pray. Panginoon, sa oras na ito, Lord, I declare, Panginoon, that in the mighty name of Jesus, sa lahat ng naririto sa lugar na ito, Lord, akin pong pinuputol ang anumang cycle ng pagiging broken family, Panginoon. Sa oras na ito, sa lahat ng pamilya na kasama namin dito sa physical service at sa online service, Panginoon, isisil mo po, Panginoon, ng iyong biyaya, ng iyong grasya, Panginoon, ng katatagan ang bawat pamilya na naririto. Hindi mo po hahayaan na may masira pang pamilya, pagsasama o marriage, Panginoon, sa bawat isa na naririto at nakakasama namin maging sa online service. Lord, in the mighty name of Jesus, Panginoon, I declare, Panginoon, na mula dyan sa langit, bumababa, Panginoon, ang protection mo sa bawat pamilya, sa bawat marriage, Panginoon. Hindi mo po hahayaan na may madagdag pa na bilang, Panginoon, sa mga nasisirang pamilya at pagsasama. Salamat po sa biyaya ng isang buong relasyon, sa biyaya ng isang buong marriage, sa biyaya ng isang buong pamilya. Muli po, tinatanggap namin ang pagpapala, Panginoon, ang proteksyon, Panginoon, at ang pag-iingat mo sa bawat pamilya, Panginoon. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless po.